Welcome back sa 10 Minutes Movie Recap. Makikita ang isang lalaki na naglilinis sa loob ng gusali nang biglang may katawang bumagsak sa truck sa labas. Dalawang lalaki naman ang nag-uusap sa isang dinner tungkol sa alcoholism at kung gaano kahalaga ang kapatawaran para sa mga kagaya ng lalaking nakasweet na isang recovering alcoholic. Sinabi niyang hindi madali ang magpatawad, lalo na matapos ang nangyari sa pamilya niya 5 taon na ang nakalipas, at sana normal na lang ang mga pinag-uusapan nila. Kalaunan, malalaman nating isang detective pala ang lalaki. Pagdaan niya sa police line, dinala siya ng isang pulis sa crime scene at ipinakita ang truck na may bangkay sa ibabaw. Tiningnan niya ang katawan at tumingin sa mga gusali sa paligid. Hindi makapaniwala ang kasamang detective na posible ang ganoong lakas ng pagbagsak mula sa mga gusaling ganoon kababa. Napansin ng unang detective na walang basag na salamin sa sahig, kaya iniisip niyang gumulong lang ang katawan sa kinaroroonan nito. Umiikot sila sa kanto at nakakita ng mas mataas na gusaling maaaring pinanggalingan ng biktima. Isa-isa nang ipinakikilala ang mga karakter. Ang lalaking naka-hoodie na nakatayo-tayo. Ang lalaking may pulang kurbata na pumasok sa gusali. Ang security guard sa reception. Ang matandang babaeng litong nakatayo sa lobby. At ang babaeng kabataan na pumila para mag-sign sa visitor's log. Sinabi ng security guard na kailangan niyang ihatid ang isang package sa ika-39 na palapag at dumiretso siya sa elevator. Susunod na pumasok ang lalaking may pulang kurbata at ang matandang babae sa isang bakanteng elevator. Sumama na rin ang security guard. Habang nagsasara ang pinto, may sumigaw ng "Wait!" ang babaeng kabataan at pumasok siya. Sumunod pang pumasok ang lalaking naka-hoodie. Pagkasara ng elevator, bigla itong tumigil at nag-jam. Sa main security room, nanonood ng hockey ang mas nakatatandang guard. Dumating ang mas batang guard at napansin niyang nasa inspection mode ang elevator. Tinawagan nila ang engineer, na abala namang nag-aayos ng basag na bintana sa mataas na palapag, at sinabihang unahin niya ang elevator. Sa loob ng elevator, kabado na ang security guard. Pinipilit ng matandang babae na sundin ang emergency procedures pero hindi niya alam dahil temp lang siya. Pindot ng lalaking may pulang kurbata ang emergency button. Sumagot ang comm system, ang matandang guard, na alam niyang na-stuck sila at paparating na ang engineer. Pinapagsalita niya ang mga tao pero may sira ang mikropono kaya hindi niya marinig ang mga sagot nila. Sinubukan ng security guard tumawag gamit ang cellphone pero walang signal. Kaya ipinahiram ng young woman ang phone niya ngunit mabilis ding nawalan ng signal. Nagsimulang tumugtog ang musika at kumanta ang lalaking may pulang kurbata na ikinainis ng lahat. Papunta naman ang engineer sa machine room sa taas, muntik nang mahulog sa hangin. Sa labas, dumating na sa gusali ang dalawang detective. Nakakita sila ng mga piraso ng salamin sa sahig at pinatigil ang nagwawalis. Maya-maya, isang malaking piraso ng salamin ang bumagsak mula sa taas. Halos tatamaan ang partner niya, kaya kumpirmado nilang hindi aksidente ang nangyari. Sinuri ng engineer ang elevator shaft at sinabing mukhang maayos naman, kaya ire-reset niya. Sa loob ng elevator, sinabi ng guard na mawawala ang ilaw ng humigit kumulang 20 segundo. Pagbalik ng ilaw, nagsisigaw ang matandang babae at akala niyang may humawak sa kanya. Sinubukan ng 3 lalaki buksan ang panel para pumasok ang hangin, ngunit delikado raw umakyat sa cable. Nag-reset ang engineer pero walang nangyari, kaya bumaba siya sa basement. Sa main security room, napag-uusapan ng 2 guard ang taong tumalon sa bintana noong umaga, kinabahan ang batang guard. Sa elevator, nagbigay ng business card ang pulang kurbata sa matanda at nagsimula silang mag-usap. Sinabi niyang marunong siyang tumingin kung sino ang mayaman at ikinumpara ang matanda sa batang babae. Bigla namang sinabi ng young woman na hinipuan siya niya sa likod, sabay flicker ng ilaw. Tinawagan ng batang guard ang engineer pero walang nangyaring pagbabago. Aakyat daw muli ang engineer para mag-manual reset. Paulit-ulit nag-flicker ang ilaw sa elevator. Sa ikatlong pagbabalik ng ilaw, nakabulagta sa sahig ang young woman na may sugat sa likod. May dugo rin sa lalaking may pulang kurbata. Nagpaliwanag siyang nadaganan siya ng babae, ngunit pinaghinalaan na siya. Tinawag ng main security room ang pulis dahil may assault na. Dumating ang mga detective sa security room, tiningnan ang camera feeds, at nagsimulang imbestigahan ang mga tao sa elevator. Pinagpapakita niya ng ang grupo, ngunit hindi mabasa ang mga ito sa kamera, kaya bumaba sila sa lobby para tingnan ang visitor's log.
Samantala, sa elevator, biglang nawala ang mga tao sa paningin ng young woman at nakita niya silang lahat na patay at duguan sa sahig, isang hallucination. Pagbalik ng ilaw, normal ulit ang lahat, ngunit ilang sandali pa ay nabasag ang salamin at muling nagdilim. Pagbalik ng ilaw, patay na ang lalaking may pulang kurbata, tinamaan ng malaking tipak ng basag na salamin. Tinatakot ng batang guard ang lahat sa security office, sinasabing kapag nagsisimula sa suicide ang isang pangyayari, sinusundan ito ng karahasan kapag malapit ang demonyo. Minsan daw, nag-aanyong tao siya para pahirapan ang mga makasalanan. Sinabi niyang isa sa kanila ang demonyo. Patuloy ang pag-review ng detective ng CCA at napaghinalaan nila ang security guard sa elevator na may violent record pala. Sa loob, nag-akusa na ang grupo kung sino ang killer. Dumating ang fire department. Napag-utos ng detective na kailangan nila ng repairman mula sa elevator company. Sa elevator, sinusubukan ng grupo na buksan ang pinto, ngunit natatakot ang matandang babae na bumagsak sila. Sa security office, nakita ng detective sa footage na nagnanakaw ng wallet ang matanda. Sabi niya lahat sila ay may kasalanan. Nag-glitch ang kamera at nakita niyang lahat sila patay, siya lang ang nakakita. Sunod nilang nakita na pumasok ang third man na may daladalang satchel, pero wala na ito sa elevator. Napaghinalaan nila ito. Nag-flicker ulit ang ilaw sa elevator, nagdilim, at pagbalik ng ilaw, nakabitin at patay na ang matandang babae. Ipinanawagan ng detective ang lockdown ng building. Habang tumatakbo ang events, napagtanto nilang ang satchel ay may mga tools na pwedeng gamitin para sirain ang elevator. Nagdasal ng malakas ang batang guard sa security office na ikinainis ng mga tao sa elevator. Nag-away ang dalawang lalaki sa loob at sumisigaw ang young woman na patayin ng security guard ang isa. Pinayapa sila ng detective at pinagsabi sa kanila na hawakan ang mga dingding. Sinabi niyang kailangan nilang umako ng kasalanan kaya nagkwento siya ng personal. Pagkatapos ay pinatapon ang mga armas nila. Ngunit biglang nagdilim muli at nang bumalik ang ilaw, nakabagsak na ang young woman na may bubog sa lid. Sinubukang tulungan siya ng nag-iisang lalaking natitira. Sa likod niya, biglang bumangon ang bangkay ng matandang babae, nagsasabing, "Turn mo na." Nag-flashback ang lalaki, nakainom siya, nagmaneho at nakasagi ng kotse. Nakita niyang patay ang ina at ang anak nito nakahandusay sa damuhan. Tumakbo siya palayo at nag-iwan lang ng apology note, ang parehong note na nakita ng detective. Sa elevator, binubulong niyang "I'm sorry" sa demonyo. Nagmakaawa siyang siya na lang ang kunin, ngunit tumanggi ang demonyo at ibinagsak ang elevator pababa. Nakahanap ng radyo ang lalaki at inamin ang kasalanan. Namatay ang young woman sa bisig niya. Nagalit ang demonyo dahil siya raw ang gusto niya. Nagdilim at sa pagbukas ng elevator sa wakas, siya na lang ang buhay, nakaligtas pero sugatan. Dinala siya ng detective. Sa loob ng kotse, sinabi ng detective na ang pamilyang napatay niya noon ay pamilya niya mismo, ang detective ang ama at asawa ng mga biktima. Ngunit pagkatapos ng lahat sabi niya, "Pinapatawad kita."